Init ngayon na pinag-uusapan, trending po sa social media, itong si Atty. Vic Rodriguez. Dahil pagkatapos niya po sagutin ng diretsahan ang mga katanungan ni Karen Davila sa harapan 2025. Ito po para interviewin nga si Atty. Vic Rodriguez at sagutin ang mga importanteng katanungan patungkol sa isyong pamumulitika at kung bakit siya ngayon tumakbo sa pagkasenador. Ano po ang naging impluwensya sa kanya ni PRRD? At isa sa naging tanong ni Karen Davila, ano po ang ipinangako ng dating presidente kay Atty. Vic Rodriguez? At sinagot din po ni Atty. Vic Rodriguez ang ilang katanungan kung bakit siya umalis kay Bongbong Marcos Jr. Ito po panoorin natin at magbibigay din po tayo ng ilang komento at reaksyon sa mga sagot ni Atty. Vic Rodriguez. Attorney Vic Rodriguez, when you filed your candidacy, sinabi mo na ang candidacy mo ay endorsed by former President Duterte. Anong ibig sabihin nun? Nakausap ka ba niya? Anong pinangako niya? Walang pinangako si Pangulong Duterte kung hindi ay susuportahan ako at yung kakausapin niya yung kanyang mga supporters, yung kanyang core group at upang ako'y tulungan mga kampanya. And yes, may pag-uusap kami before the filing at mga 3-4 na beses kami nag-usap because initially, sabi niya, Vic, tumakbo kang senador. Ako hindi ko hilig ito, Mr. President, mas magaling akong nasa likod, tutulong na lang ako. And I was expecting that he will be the one to run for senator and I will go all the way for him. Sabi ko, okay na ako, tutulong ako. But yun nga, nag-progress yung usapan and eventually, siya ay komandidatong mayor ng Davao as we all know. So ako ang tumugon doon sa hamon na pamunuan ng tunay at maisog na oposisyon. That's why here I am now. Oo, pero So bago natin i-proceed yung panibagong katanungan ni Karen Davila, mga kababayan po natin, no? Sakto po ang sinabi ni PRRD na susuportahan, kausapin ang media corps, kausapin po yung kanyang core supporters, no? Para tulungan po itong si Atty. Vic Rodriguez sa kanyang pagtakbo bilang senador. At yan po ay sinunod po, mga kababayan, ni PRRD. Kung makikita natin ngayon, halos lahat na nasa likod ng pagtakbo ni PRRD sa pagka-presidente o kahit pa nung siya ay tumatakbong mayor, mga kaibigan niya, mga nakakasama niya sa Davao City at nung tumakbo siyang presidente, no, nakakasama niya, ay ngayon, ay nakakasama po natin kay Atty. Vic Rodriguez, no? So, ngayon pa lang, hindi pa nga nakaupo si Atty. Vic Rodriguez sa pagkasenador, no? Kita niya na kung paano po sinunod ni PRRD ang kanyang mga pangako na yung mga supporters, no, yung mga kaibigan ay susuportahan itong si Atty. Vic. At kita natin yan, iba't ibang grupo, galing sa iba't ibang bansa, iba't ibang sektor, no, galing din po sa iba't ibang bansa at may mga international na organization, mga OFW na dating taga-suporta ni PRRD na ngayon ay suportado po itong si Atty. Vic Rodriguez. Although huli na nga po nag-confirm itong si Atty. Vic Rodriguez sa kanyang pagtakbong senador, no? Pero ganun pa man, mga kababayan po natin, ay marami pa rin ang sumusuporta sa kanya. At ngayon pa lang napatunayan natin na ang isang digong ay may isang salita. At yan po ang nakuha ngayon ni Atty. Vic Rodriguez. At yan po ngayon, no, ang masasabi natin na swerte po ni Atty. Vic Rodriguez na tumugon po siya sa hamon ng maisog at mag-represent ng maisog bilang senador. Mga kababayan. Okay, patuloy na. ibig sabihin, si Pangulong Duterte ang nagbigay sa iyo ng idea na tumakbo kang senador? Not really idea, it's more of an encouragement from President Duterte for me to try and run for senator. And nag-uusap kami mga 4 na beses eh. At sabi ko lang sa kanya, pag-isipan ko, Mr. President. Sabi niya, sige, tama naman yan, huwag kang magmadali, pero huwag din masyadong matagal. Dahil kinakailangan ka ng mapakilala, dahil kilala ka naman, pero hindi bilang kandidato. Okay, Attorney Rodriguez, So tama po, mga kababayan po natin. Kilala naman talaga si Atty. Vic Rodriguez, no? Bilang nasa likod ni Marcos Jr. nung tumakbo siyang Vice President at President, no? Pero hindi po kilala nga itong si Atty. Vic Rodriguez bilang kandidato. Pero kung tutuusin, mga kababayan, napakagaling po ni Atty. Vic Rodriguez na sinayang nitong si Marcos Jr. sumikat ka bilang spokesperson, abogado ni Pangulong Bongbong Marcos. Buong kampanya, ikaw ang kinakausap ng lahat.
May libro ka nga ang nakalagay, Kingmaker. Kabilang ka behind the scenes sa campaign. Isn't this absolute betrayal from Marcos ngayon na kay Duterte ka na? Maganda Grabing tanong, no? Ito po ba ay isang betrayal from Marcos at naging Duterte? tanong yan, Karen. I have always been Duterte Marcos. And noong 2022, Marcos Duterte. At hanggang sa ngayon, magkasama kami ni Duterte. Ang nawala yung Marcos. Yan ang dapat mapaliwanag nila. Kami ni So tama po mga kababayan po natin, nawala yung Marcos. Kasi alam po mismo ni Atty. Vic Rodriguez, ang kanyang kinakampihan ng mga Duterte ay siyang tinaraidor o tinatraidor pa hanggang ngayon, sinisiraan pa hanggang ngayon nitong mga Marcos at ang kanilang mga alipores, kasama dyan si Tambaluslos. At ngayon, pilit pa nilang ipapa-impeach. Hindi na nga po sila makontento, no? Na tinatraidor po nila. Ngayon, gusto naman nila, no, na pa-impeach po itong si Vice President Sara. Ibang klase, mga kababayan, no? Talagang sagad sa buto ang pag-uugali nitong si Marcos Jr. at ang kanyang asawa diyan sa Malacanang. Duterte magkasama pa rin hanggang ngayon. Ano ba nangyari? Hindi ka lumabas noon, hindi ka nagpaliwanag. Bilang Executive Secretary, you were the shortest Executive Secretary in history, 79 days in office. You were forced to resign, tapos hindi ka naman naging Presidential Chief of Staff. What really happened? Bakit ka natanggal? I think the shortest na naging ES ay si former ESN Senator Ed Angara during the time of President Erap. Kasi abbreviated yung term ni Pangulong Estrada eh. And Grabe, no? Talagang napakatalino po ni Atty. Vic Rodriguez sa dawi po na magsalita po siya. ako ay inappoint bilang Presidential Chief of Staff after my stint as Executive Secretary. But sa tingin ko nga noon, hindi na untenable na yung sitwasyon namin sa Malacanang. Ako hindi ko na kailangan yan. Bakit sino ba kaaway mo doon? Yung mga gustong maging Pangulo pero hindi naman binoto ng tao. Yung mga gustong maging Pangulo na hindi naman po ibinoto ng tao. Yan si Tambaluslos at ang babaeng palaka. Astang Pangulo, wala namang mandato. Marami ron sa Malacanang. Marami At, alam naman ng taong bayan who I'm referring to, at hindi lang isang tao yan. Kaya nga nagkakagulo ngayon ang ating bansa. But why didn't the President stand by you? Initially, tumatayo siya, tumitindig siya sa aking panig. Pero eventually, bumigay, wala na tayong magagawa ron. Magawa dyan. Paano hindi siya bibigay? Sasakalin siya ng babaeng palaka. And even before I assumed the position of Executive Secretary, Karen, hindi ito alam ng taong bayan. Alam ito ni Bongbong Marcos. Ilang beses ako nagsabi, hindi ko kailangan yan, okay na ako. I don't need that. Pero sabi niya, hindi, samahan mo ko. Pinaghirapan natin dalawa ito at gusto kong patakbuhin mo yung aking tanggapan kagaya ng pagpapatakbo mo nung kampanya. So, nandoon yung tiwala. Presidente na yan Hindi naman lahat napapagkatiwalaan ng presidente. So, sige, tinanggap ko yung hamon. Pero as we go along, sabi ko, hindi ko kailangan ito, Mr. President. Exit na ako. Okay ako. Huwag mo akong problemahin. Ayos ako. That is why, even in the commission on appointments, kinakailangan nila sumulat sa akin. Hinihingi yung documents ko. At yun, nag-meeting din kami ni Bongbong Marcos doon sa kanyang private office. Sabi, ba't wala kang dokumento? Hindi ako upo dyan. Hindi ako magpapa sa ilalim sa CA. Ambush yan. But why did you become a critic of the President? Buti na lang, hindi pala tinanggap ni Atty. Vic, mga kababayan natin. So, ito yung mga katanungan, no? Na gustong malaman ng ibang kababayan natin na may pagdududa pa po kay Atty. Vic Rodriguez na may mga allegation, no? Na siya po ay tanim nitong si Bongbong Marcos. So, pakinggan niyo po ng maigi yung ibang party po dito, mga kababayan. At maririnig niyo po na si Atty. Vic Rodriguez ay totoo at tunay po na Duterte at tunay po na tatak Duterte at siya po ang ni-endorso ni PRRD. Di ba? Kasi naninindigan po, madalang na lang po tayo ngayon, mga kababayan, makahanap ng isang tumatakbong senador na may talagang advokasya na para tumulong. May advokasya, no? May paninindigan na para po sa bayan. Kasi kita nyo ngayon yung mga nasa line-up nitong bagong Pilipinas. Wala na po tayo maasahan, no? Yung karamihan sa kanila dyan, dati na po mga senador. At ang iba,
no, mga anak, kapatid ng mga senador. Na alam naman po natin, no, na tumakbo po sila sa pagka-senador o nanalo po sila dahil sa pera nila at ang kanilang advokasya is nandun, no, sa kanilang personal interest ng mga negosyo ng kanilang pamilya. Pero kung titingnan po natin, wala naman po sila nagagawa. Namang nag-resign ka, tumahimik si Attorney Vic Rodriguez, sinaportahan mo on the side, bakit ngayon napaka-active critic mo? Ang sinasabi ng ilan, porket wala lang sa posisyon, eto na siya, kritiko na. Hindi ko kailangan ng posisyon, Karen. Ako nga Actually, itong tanong ni Karen, ito rin po yung mga banat ng mga trolls. So, okay, no? Mukhang nagbabasa po itong si Miss Karen Davila o yung kanyang director o yung producer, no, sa social media. Dahil ang ibang katanungan, ang ibang mga banat dito kay Atty. Vic Rodriguez ay yan din po yung madalas natin na nababasa ng komento ng mga tirada ng mga trolls sa atin na nagiging kritiko lang daw po itong si Atty. Vic dahil hindi po siya binigyan ng position. So mali na po sila. Una, inoperan po si Atty. Vic Rodriguez, no, na maging chief of staff, pero siya mismo ang tumanggi dahil alam niya na ito daw po ay isang patibong lamang. Which is tama naman. Kasi tingnan mo yung galawan nila ngayon, di ba? Ang pumasok ngayon ng mga appointees ni Marcos Jr., miyembro ng kanyang mga cabinet secretary, ay yung mga taong dating naninira sa kanya, dating tumutulig sa kanila, dating sinasabi na ang Marcos ay mga magnanakaw, yung mga Marcos ay mga sinungaling, no? Pero ngayon, ito yung mga kakampi po nila. Nandiyan si Recto. Nakita nyo, di ba? yung lumayo sa posisyon eh. Tanungin mo ang sambayan ng Pilipino. Ilan ang kayang gumawa ng ginawa ko? Yun, I walk tama. away from being DES. Meron akong appointment as the Presidential Chief of Staff. Meron ba Pirmado talaga yun? yan. Meron, nasa libro ko. Yun. Yun ang maganda. Dahil nasa libro na mismo ni Atty. Vic Rodriguez ang mga ebidensya. Di ba? Sinabi nila na walang ganun. Hindi, pirmado ni Bongbong Marcos Yun. yun. Alam niya yun. Kaharap nung pinirmahan niya, inabot niya sa akin si Naida Angping na ginawa kong PMS Secretary. Si Anton Lagdameo kaharapan. At maraming PSG. Pirmado yun. Sa akin ang original hanggang ngayon. At ready ako ipakita yan. Kahit So, sa forum. why did you have to be a critic? Yun ang tanong ng ilan. Sapagkat nakakaya ka rin eh. Ikaw na rin nagsabi, ako lahat ng kinakausap ng tao. Ako yung nakaharap. Mukha ko yung nandoon, salita ko yung nandoon. Tapos iba na ginagawa nung taong ikinampanya ko ng mabuti at tinangkilik naman ng tao. Iyon po mga kababayan po natin. Nakakahiya na kasi ang ginagawa ng Marcos administration kung bakit naging kritiko ngayon itong si Atty. Vic Rodriguez. At tama lang po mga kababayan. Kasi paano na lang kung walang kritiko? Paano na lang kung walang sisita sa mga ginagawa ngayon ng Marcos administration? Ang lalong kinakawawa po dito, lalong-lalo na po sa kanilang panggigipit sa mga Duterte ay ang sambayan ng Pilipino. Tingnan nyo, mga kababayan, no, sa pagbawas ng pundo ng Office of the Vice President, halatang pamumulitika. Sino yung kawawa? Yung mga taong lumalapit sa Office of the Vice President. Yung pag-zero subsidy ng PhilHealth, sino ang kawawa dyan? Tayong mga ordinaryong Pilipino. Yung pag-increase ng bayarin sa SSS. Sinong kawawa dyan? Mga ordinaryong Pilipino, mga ordinaryong trabahante na nagtitiis sa traffic, ulan, init para lang makapasok sa trabaho. Pero sila ngayon ang kinakawawa nitong Marcos administration. Sino nakikinabang? House of Representative, no? May mga insertion na 15 billion, 17 billion, 5 billion sa Office of the President. Nandyan yung akap, nandyan yung iba't ibang ayuda. Sino nakikinabang? Tayo ba na mga ordinaryong Pilipino? Ang iba nakikinabang pero hindi naman binibigay sa kanila ang totoong benepisyo nila. Mas malaki pa ang porsyento sa napupunta sa mga kilalang magnanakaw na politiko. And kaysa po natin mga kababayan si Atty. Vic Rodriguez, no, na magtutuligsa, na magsasalita sa hindi maganda at nakakahiyang ginagawa ngayon ng Marcos administration. Kaya tulungan po natin si Atty. Vic Rodriguez, no? Iluklok po natin sa Senado. Gawin po nating senador itong si Atty. Vic Rodriguez para tayo mga ordinaryong Pilipino, tayo mga maisob ay magkaroon ng boses sa Senado. Thank you at maraming salamat po mga kababayan.